Halimbawa kayo po ay kumakain sa isang restaurant o pumunta sa isang coffee shop at kayo po ay nag-order ng kape o kaya ng hot chocolate. At hawak-hawak nyo na po yung kape o yung hot chocolate, pabalik na po kayo sa inyong upuan para makipagkwentuhan sa inyong mga kasama. Pero habang hawak-hawak nyo yung hot chocolate o yung kape, merong tao na bumangga sa inyo. Ano pong mangyayari doon sa dala nyong kape o hot chocolate? Ito po ay matatapon. Ang tanong, bakit po natapon yung hawak nyong kape at hot chocolate? Why did it spill? Sigurado po marami sa inyo ang sagot, kasi Father, binangga niya ako, kaya natapon yung dala-dala ko. Pwede po. Pero ang tamang sagot ay, natapon yung kape o hot chocolate dahil may laman yung baso mo. Dahil may laman yung tasa mo. Wala naman may tatapon, wala naman masasayang, wala naman lalabas kung walang laman yung tasa, yung baso, yung hawak mo. Kahit nabanggain ka ng napakaraming tao, kung walang laman yung dala, walang matatapon. But the fact is, there is something inside of your cup. That is why, when somebody bumps into you, it gets spilled. Ano po yung aral? Tayong lahat po, meron din tayong baso. Ano yung baso o tasa na pinagkaloob ng Diyos sa atin? Yung ating isip, yung ating puso. As we live our lives, it is us who fill this cup, who fill this container. Habang ikaw ay nabubuhay, ikaw ang nagpupuno dyan. Mabuti man yan o masama. At pag ikaw ay binangga ng buhay at hindi mo maiiwasan na ikaw ay makikipagbanggaan sa ibang tao dahil meron ka talagang makikilalang tao sa iyong buhay, kayo ay magiging close, hindi mo maiiwasan na ikaw ay mababangga niya. Life will bump you. Ano ang lalabas sa iyo? Anong lalabas sa iyong isip? Anong lalabas sa iyong pananalita? Anong lalabas sa iyong kilos at gawa? Depende kung ano ang pinuno mo sa iyong isip at sa iyong puso. Kung pinuno mo ang iyong isip at puso sa tuwa, sa pasasalamat, sa pagmamahal, malasakit, pag-unawa, pagpapatawad sa iba. Kahit na banggain ka ng ibang tao, kahit na anong mangyari sa iyo, yan yung lalabas. Puro mabuti, puro maganda. Pero kung pinuno mo ang iyong isip at puso sa galit, inggit, paghihiganti, pagkamuhi, paghusga sa iba, yan po yung lalabas sa atin. Tingnan niyo po ang ating Panginoong Jesucristo. Dito sa ating ebanghelyo, sabi niya, siya daw po ay puno ng banal na espiritu. Kaya nga, pag siya ay nagsasalita, ano ang lumalabas sa kanyang bibig? Banal na espiritu. Mabubuting salita. Ang salita ng Diyos. At namangha daw po ang mga tao habang siya ay nagsasalita. Bakit? Kasi kung ano ang nasa isip niya, kung ano ang nasa puso niya, ang mabuti, ang banal na espiritu, ang katotohanan, ang salita ng Diyos, yun yung lumalabas. At kahit po pagkatapos siyang nagturo, alam po natin ang susunod na eksena dito sa ebanghelyong ito, nagalit yung kanya mga kababayan sa kanya. Nagalit yung kanya mga kamag-anak sa kanya. Siya'y pinalabas, siya'y itinaboy sa sinagoga. Pero nagalit ba siya? Pero nagmura ba siya? May masama bang lumabas sa bibig niya? Wala. Kung babasahin niyo po yung kwentong yon, ano makikita niyo? Tahimik lang daw po ang ating Panginoon at lumakad siya sa gitna nila. Iniwan niya. Bakit ganon yung ginawa niya? Ininsulto na siya, tinaboy na siya, pinahiya siya. Dahil wala po yung masama o pangit sa isip niya, sa puso niya. Ask yourself that question. What is inside my cup? Ano ang nasa loob ko? Ano ang nasa loob ng isip ko? Ano ang nasa loob ng puso ko?
Dahil kung masama yan, do not expect that something good will come out of your mouth. Bakit masama ang lumalabas sa iyo? Pagkaharap mo, mga kapamilya mo, nanay mo, biyenan mo, mga kapatid mo, kapitbahay mo, minsan nga pati sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter. At ang sasama ng lumalabas sa iyo dahil nag-ipon ka ng masama. Walang masamang lalabas sa iyo kung hindi mo pupunuin ang iyong isip at puso. Kaya ang magandang gawin ay bawat gabi bago tayo matulog, linisin natin ang isip at puso natin. Buksan natin ang ating isip at puso sa Diyos. Let us ask for the grace to be purified from these evil thoughts dito sa mga masasamang iniipon natin sa ating kalooban. Do not sleep with anger in your mind and in your heart. Do not end your day with hatred. Huwag mong tatapusin ang iyong araw sa masama. Kung paano po tayo, di ba, hindi natin matiis na bago tayo matulog, makikita mo yung kusina, napakarumi, makikita mo yung mga pinggan, yung mga baso, hindi hinugasan. Huwag kang magpapahinga na may dumi pa sa iyong kalooban. Empty your cup. Purify, clean your mind and your heart. Open them up to the Lord. At bawat umaga, kung gusto po natin magkaroon ng mabuti ang ating isip at kalooban, anong kailangan nating gawin? Tayo'y magdasal, tayo'y makinig sa salita ng Diyos, tayo'y magsimba, tayo'y umingi ng awa, grasya sa Diyos. It is only God who can fill us with good graces because God is the most good. Sino magpupuno sa iyo ng mabubuti? Ang Diyos. Kaya pag punong-puno ka ng kabutihan sa iyong isip at kalooban, sino man ang bumangga sa iyo, sino man ang gustong makasakit sa iyo, ano man ang maranasan mong problema, bigat sa maghapon, walang lalabas na masama sa iyo. Walang lalabas na masamang salita sa iyo. Walang lalabas na masamang kilos sa iyo. Dahil nga, nagpapuno ka sa grasya ng Diyos. Ito po yung ating dasal. Bawat gabi, sabihin natin, Panginoon, linisin mo ang aking isip at puso. At bawat umaga, hingin po natin ito sa Panginoon. Punuin mo ko sa iyong kabutihan, sa iyong salita, sa iyong pagmamahal. Para anuman ang bumangga sa akin, ang lalabas ay ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal.